yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng incheck na naghahakot ng lupa. And take note mga utol, yun pinapasecure pa ng Malacanang sa Philippine Navy yung barko na naghahakot ng lupa sa Mindanao patungo sa West Philippine Sea kung saan itinatayo pa lang ng mga panahong yan yung artificial island. Yan po yung tinutukoy ni General Parlade. Yan po yung ayon sa kwento niya. So alam daw po ito ng karamihan sa mga sundalo. Sa madalit sabi, yung mga nakatalaga sa lugar na yun. Okay? For the first time, China publicized alleged 2016 South China Sea Agreement with Philippines. A statement from the Chinese embassy in Manila described a temporary special arrangement supposedly agreed to during a visit to Beijing by former Philippine President Rodrigo Duterte. This is the basic reason for the ceaseless disputes at the sea between China and the Philippines over the past years and more. O yan daw yung dahilan kung bakit lalong lumala yung tension o dispute ng Pilipinas at ng China. Yung dahil nga hindi na tumutupad ang Pilipinas doon sa arrangement na meron ang Duterte administration at China, tapos ngayon Bongbong Marcos na. Okay, anyway, sabi nga ni President Bongbong Marcos na kung meron nga mang agreement ang China sa kung sino man sa Pilipinas, tinatanggal o kinakansilan niya na yon. Nirescind yun. Rescinded by President Ferdinand Marcos. Yun po yung malinaw. So kung meron man, hindi ko sinasabing meron, na agreement, special agreement, ang Duterte administration at ang China during yung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, kinansila na yun ni President Bongbong Marcos. Pero ang tanong mga utol, okay, nandun na tayo. Andiyan na ang China, nambubuli na, ng panahon ni President Duterte ay hindi nangyayari, no? So kung tahimik yung issue na yan. Pero saan nga ba nagsimula yan? Okay? Yun ang tanong Dumako na tayo dito mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, another complication tungkol pa rin sa issue ng West Philippine Sea at ang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo nito at pagsasabi nila na mayroong mga agreement kung ano-ano pang mga binabanggit nila, no? Ito'y medyo komplikado at hindi ko po ito pinapatotohanan. Gusto ko lamang ihayag sa inyo at kayong bahala kung ano man ang inyong mapagdidesisyonan o anong inyong opinion, kung totoo nga ba. Kasi salungat dito, magtatali-tali, kumbaga magbubuhol-buhol yung mga impormasyon ng lalo na, pero pipilitin nating mas maliwanagan. Okay, kung hanggat maaari. Pero yan mga utol, naku po, secret deal ng China at Pilipinas, ibinulgar ng China. Ano nga ba ito? Ito'y mula kay JP Amazing Stories. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre titingnan natin yung mga kakaibat na report hinggil sa usaping ito. Okay, game na. West Philippine Sea issue pa rin. Sa pinakaunang pagkakataon, isinapubliko ng China ang sinasabing 2016 South China Sea Agreement sa Pilipinas. Inilathala ng Beijing ang mga detalye ng unwritten 2016 deal sa Maynila. Isinuko nga ba ni former President Duterte ang soberanya ng Maynila sa China? Ibinunyag ng China ang isang lihim na kasunduan sa Pilipinas, isang hakbang na maaring magdulot ng higit pang mga tensyon. Inihayag ng Beijing ang tinatawag nitong Unwritten 2016 Agreement sa Pilipinas. Inaangkin ng China na pinahintulutan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte ang Beijing na makapasok sa South China Sea Islands. Ano mga utol? Ano masasabi niya yan? Lumabas na tong issue na to, ha? Lumabas na tong issue na to, mga utol. At palagay ko, nasagot na rin ito ng ating ex-president na si Rodrigo Roa Duterte, yung tungkol nito. Kasi kaya rin naman mapag-iisip ang mga Pinoy, ang mga kababayan natin. Dahil na rin alam naman natin na mas naging malapit
si President Digong sa China kumpara sa United States of America nung panahon ng kanyang panunungkulan. Okay? At nung panahon ng kanyang panunungkulan, doon lumutang yung mga issue natin with China sa West Philippine Sea. Pero noon nga po, hindi nag-e-escalate kagaya ng panahon ngayon ni President Bongbong Marcos. Walang ingay, walang ganyang pambubuli, di ba? Parang ganon, bihira. Pero kailan nga ba nagsimula ang issue natin sa West Philippine Sea? Kailan nga ba nagsimula yung pag-aangkin ng China dyan sa mga teritoryo natin? Kailan ba nabuo yung mga ibang artificial island na tinayo ng China dyan sa sa West Philippine Sea? Panahon ba yun ni Rodrigo Roa Duterte? 'Di ba? Kaninong panahon 'yon? Okay, mamaya may papakita ako sa inyong video na nawala na to pero nagkaroon ako ng kopya sa basta tuloy na muna natin. Matagal nang inakusahan ng Beijing ang Maynila ng paglabag sa mga pangako nito at kumikilos ng ilegal. Ano nga ba ang lihim na kasunduan ng Pilipinas sa China? Sa pahayag ng Chinese Embassy sa Manila, sinasabi na ang Temporary Special Arrangement na sinang-ayunan sa pagbisita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing, nagpapahintulot daw ito sa small scale na pangingisda sa paligid ng mga isla. Ngunit, nirestrict ang pagpasok ng mga military, mga Coast Guard at iba pang opisyal na eroplano at barko sa layong 12 nautical miles o 22 kilometro na limitasyon sa territorial waters. Iginagalang ng Pilipinas ang kasunduan sa nakalipas na 7 taon. Ngunit tinalikuran ito upang tuparin ang sarili nitong pampulitikang agenda na pumipilit sa China na kumilos ayon sa pahayag. Ito ang pangunahing dahilan ng walang tigil na alitan sa karagatan sa pagitan ng China at Pilipinas noong nakaraang taon at sa susunod pa. Itinanggi ni Duterte ang anumang secret agreement sa China. Pinalaki ni Duterte ang maaliwalas na relasyon sa China sa 6 na taong panunungkulan niya habang hayagang lumalaban sa Estados Unidos dahil sa matinding pagkwestiyon nito sa kanyang nakamamatay na kampanya laban sa ilegal na droga. Hanggang ngayon nga, hinahabol pa siya ng ICC dahil gusto pa rin siyang imbestigahan tungkol nga doon sa mga pagpas lang, di umano, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, yung kampanya, yung tokhang. Okay, mga utol? Pero, judicial killing, kung tawagin nila. Anyway, mga utol, itong issue na to, parang kumukomplikado kumukomplikado dahil ang lumalabas doon sa secret deal. So basahin natin bago natin pag-usapan. Ito yung nilabas ng The Diplomat, mga utol. Nilabas to ng The Diplomat. Ayan. Okay. For the first time, China publicized alleged 2016 South China Sea Agreement with Philippines. A statement from the Chinese Embassy in Manila described a temporary special arrangement supposedly agreed to during a visit to Beijing by former Philippine President Rodrigo Duterte. Okay? So basahin natin ang nilalaman nitong agreement na to. Okay. The move threatens to further raise tension in the disputed waterway through which much of the world's trade passes and which China claims virtually in its entirety. Okay? A statement from the Chinese Embassy in Manila said the temporary special arrangement agreed to during a visit to Beijing by former Philippine President Rodrigo Duterte allowed small-scale fishing around the island but restricted access by military, Coast Guard, and other official planes and ships to the 12 nautical mile, 22 kilometer limit of territorial waters. So yun daw po yung nilalaman ng kanilang special arrangement, di umano. The Philippines respected the agreement over the past 7 years but has seen reneged into its to fulfill its own political agenda, forcing China to take action, in the statement said. So parang kinansila nung paglipat ng panunungkulan, pagpalit ni President Bongbong Marcos ay parang nakansilaw, hindi na tinupad daw ng Pilipinas etong nasabing agreement na ito. This is the basic reason for the ceaseless
disputes at the sea between China and the Philippines over the past years and more. O yan daw yung dahilan kung bakit lalong lumala yung tension o dispute ng Pilipinas at ng China. Yung dahil nga hindi na tumutupad ang Pilipinas doon sa arrangement na meron ang Duterte administration at China, tapos ngayon Bongbong Marcos na. Okay, anyway, sabi nga ni President Bongbong Marcos na kung meron nga mang agreement ang China sa kung sino man sa Pilipinas, tinatanggal o kinakansilan niya na yon. Ni-rescind yun. Rescinded by President Ferdinand Marcos. Yun po yung malinaw. So kung meron man, hindi ko sinasabing meron, na agreement, special agreement, ang Duterte administration at ang China during yung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, kinansilan na yun ni President Bongbong Marcos. Pero ang tanong mga utol, okay, nandun na tayo. Andyan na ang China, nambubuli na, nung panahon ni President Duterte ay hindi nangyayari, no? So kung tahimik yung issue na yan. Pero saan nga ba nagsimula yan? Okay? Yun ang tanong Dumako na tayo dito mga utol. Ito ay testimonya ni General Parlade. Okay? Na ang West Philippine Sea daw di umano kung bakit natayuan mula ito kay General Parlade, kaya daw natayuan, sanction daw ito ng administrasyon nung panahon ni President Noynoy Aquino. Di umano. Mula yan sa testimonya ni General Parlade. Okay? Pakinggan natin ang kanyang testimonya, ha? Nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, eto na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi eto bago tayo magpatuloy, etong kinekwento niya ay during Noynoy Aquino administration. Okay, at isa sa kanya binabanggit ay Secretary Ochoa. Okay, ito si General Parlade ang nagkukwento ng mga pangyayari. At ito po sasabihin ko lamang sa inyo, hindi ko po ito pinapatotohanan pero hindi ko rin po dinideny. Ito po ay, itong mapag-uusapan natin ay ayon sa testimonya. So one-sided yung testimonya. So hindi ko po sinasabing puro katotohanan at hindi ko rin sinasabing kasinungalingan. Ang siste dito nasa inyo na yun kung paano kayo maniniwala. Okay mga utol? At ako'y syempre alam mo na yun. Tuloy na natin. Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Wow. So he earned from it. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. Ibinenta pala tayo. Ngayon sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam niyan. Nireklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng Incheck na naghahakot ng lupa. And take note mga utol, ayun pinapasecure pa ng Malacanang sa Philippine Navy yung barko na naghahakot ng lupa sa Mindanao patungo sa West Philippine Sea kung saan itinatayo pa lang ng mga panahong yan yung artificial island. Yan po yung tinutukoy ni General Parlade. Yan po yung ayon sa kwento niya. So alam daw po ito ng karamihan sa mga sundalo. Sa madalit sabi, yung mga nakatalaga sa lugar na yun. Okay? Uulitin ko lamang. Ito ay nangyari noong panahon ng administrasyon ni Noynoy. At ayon kay General Parlade, ibinenta. Ano? Ayan na. So mali daw. Nilinaw niya General Parlade na ituro kay President Rodrigo Roa Duterte yung pangyayari kung bakit nagkaroon ng mga ganyan artificial island, bakit nagkaroon ng pag-aangkin ang China o claim ang China dyan sa ating mga teritoryo.
So ito po yung testimonya. So anong masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin ha. Medyo marami pang sasabihin to pero hindi natin tatapusin. Gusto ko lang i-highlight yung mga ibang part para mas malinawan tayo. Tuloy muna natin to. Sila, Ambassador Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. Sa highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. I even asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of the National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang. Ayun, mga utol Kaya wala tayong nababalitaan noon na nangyayari ng paggawa ng artificial island bukod sa kasi sinosuppress yung balita. Kinokontrol. Okay, yun na nga. Yun na. Lumilinaw na ba? Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Aquino said that. The Noynoy Aquino presidency said that. Yes, yes. At kaya hindi nag-convene ang National Security Council kasi siyempre malalaman ng ibang presidente, bakit ganyan ang nangyayari? National Security Council kasi kasama dyan yung mga past presidents, ang dami kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso, but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng Ochoa. At saka yung mga kasama pa nila dyan. Sino pa yung iba? Kung sino pa yung iba? Sila Lacerda? I don't know really. Okay, basta you're just sure about Ochoa. Oh yes. Kasi utol malinaw na malinaw yan. Napakahaba po nito medyo kailangan nating putulin. Pero kung gusto nyong mapanood ng buo, siya mga utol. Ayan yung title niya. Okay? Well anyway, kailangan kong inyong opinion tungkol dyan. Anong masasabi nyo? Tama ba na may claim? Sumakit ang ulo ko dun Well anyway, kailangan kong inyong opinion mga utol para dito. Well anyway, maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.